Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Lunes, pizza 26 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Sa ngan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, uban ni miyang tud sa alas 9 karong buntaga sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan, ato dayang ipadangat atong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa ato tanang tigpaminaw kini ato latest weather update karong adlaw. Intertropical Convergence Zone paday nakaapekto sa Visayas, Mindanao ug sa probinsya sa Palawan ug kining easterlies init na hangin gikan sa dagat Pasifiko nakaapekto sa bambahin sa lalawigan sa Luzon. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather, init ug igang na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pagulan ug kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 37 to 32 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index sa Cebu 38 to 39 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw mosalap alas 6:01 sa hapon ug ang Philippine Standard Time alas 8:09 sa buntag. Gikan diri sa Macta Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag yung tanan danas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Mandaue and Cebu rank top in basic literacy. Sa super balita sa Sunstar, tig-supply of party drugs na dakpan. Sa The Freeman, Mandaue City overstaffed transition team flags excessive hiring. Sa Banat News, sa The Freeman, tulo ka Chinese gidakop sa NBI illegal nga nagtrabaho dinhi nga way work permits. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos to take up a new ASEAN Code of Conduct. Sa Philippine Star, Atenito volunteers sail for peace in West Philippine Sea. Sa Manila Bulletin, Marcos to push for unified ASEAN response to new U.S. tariff schedule. Ug sa Tempo, Dumlao, hunted. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, among ipadangat kaninyo mga paghisgot-hisgot tungod kay adlong Lunes karon. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhi lang sa CCTN Channel 47. Di ko mutuog na Ginoo. Ano makulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Say tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka, laing bata, aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon
nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong paghisgot-hisgot unahon sa natog hisgot-hisgot dinhi dapit sa atoa kay uban usab sa mga bag-ong mga naong nga mga dili ta kaingon nga bag-o gyud nga mga naong no, but bag-o nga mga naong nga mulingkod sa labing taas nga posisyon sa atong dakbayan sa Sugbo sama na lang sa paglingkod sa bag-ong napili nga nga mayor nga si Nestor Archival ug ang iyahang running mate kanhi mayor ug karon vice mayor Tammy Osmeña, si Cebu City Mayor-elect Nestor Archival na nihisgot na kabahin sa kining mahitabo na sabon niya no sa mga manindahay dinha sa carbon labi pa sa kining na kontrobersyal sab kaniadto pa nga renovation sa carbon public market. Si Cebu City Mayor-elect Nestor Archival ni sugyot nga i-renegotiate ang kontrata tali sa dakbayan sa Sugbo ug sa Megawide Construction Corporation alang sa carbon public market renovation ug hatagag kanang gimbugaton ang tingog sa kapin 4,000 ka mga manindahay. Si Archival nitumbok nga ang kasamtangang kontrata, ang 2021 Joint Venture Agreement tali sa Cebu City Government ug sa Megawide, iya kining gitawag og one-sided and disadvantageous to the vendors. Apan ang proyekto nga sa pagsugod pa lang daan nakasugat nag mga hagit og mga kalisdanan labi na gyud kining pagsupak no sa pipila ka mga manindahay, mga sakop usab sa mga market vendors ug associations sa mga kahadlok nga kani mo resulta sa pagsaka o pag-uminto sa mga abangan ug sa ilahasang pagka kanang apektuhan gani nga ang uban basig di na makabaligya. Lakip na sab ang pagkuti-kuti sa pipila ka mga sakop sa konseho, lakip na gyud ngadtong panahona kay incumbent o konsehal pa man si Mayor-elect Nestor Archival. Samtang gi-acknowledge ang validity sa maong kontrata which ang mga kaniadto mga karaang administrasyon ni Pasar plano sa bag-ong napili nga mayor nga si Nestor Archival nga makitagbo sa representante sa Megawide aron matrabaho ang renegotiation. Buot sab niya nga i-endorsar ang maong sugyot ngadto sa incoming mga sakop sa Cebu City Council alang sa tukmang lakang. Itumbok ni Mayor-elect Nestor Archival nga usa sa mga aspeto sa kasamtangang kontrata mao ang mga aumento no sa taripa kaning tariff increases. Siya miduga nga ang konseho ni-approve na og bag-o nga taripa para diha sa merkado publiko diha sa carbon no. Siya namahayag nga matag higayon nga matud pa usa ka manindahay musud sa maong dapit kinahanglan sila mo bayad og certain amount. Pananglitan matud pa kung 4,000 kanang ka mga manindahay dili na maarang diha sa maong dapit. Iyang gipasabot nga ang mga limitado nga lugar posibleng makapaaghat o makapugos na lang sa mga manindahay nga mamaligya sila mga produkto sa laing mga dapit aron maka-accommodate sab sa uban. Matud ni Archival, the moment they get inside, they have to pay. But the moment they're done, they have to pull out their goods and when they return, they have to pay again. So, daghan kay bayad di ay. Ang renegotiation, matud ni Archival, makatabang usab sa mga manindahay sa pag-retain sa kahigayunan nga sila makapangita og panginabuhian.
Sa samang bahin, ang mga presyo sa mga palaliton dili mo increase diha sa carbon kay kung tan-awon matud pa ang taripa nga naaprubahan na, ang presyo matud pa sa isda per bale is already 300 pesos gikan sa old rate of 30 pesos, murag pertisang dako as diferensya. Gikan sa 30 nahimong 300 na pesos na. Dugang sa bag-ong napili nga mayor nga kung walay renegotiation o magpabilin ang mga taripa, ang mga presyo sa mga palaliton sa carbon public market mahimo nang mas mumahal pa kung itandi sa uban nga mga gagmayng pampublikong merkado sa dakbayan sa Sugbo. Kay namduman ni atong milabay tuig Disyembre 11 ang mga manindahay ni pahigayon og lihok protesta gawa sa City Hall og nisupak sa maong proyekto. Niya nang panahona si Archival, kay konsihal pa man siya, isugyot og resolusyon nga nag-recall og nag-revoke ni adtong Nobyembre 6, ni adtong mga Nobyembre 6 nga mga council resolutions. Murag di lang siguro ta maabot og dole del kay carbon man atong topic del. So katong higayuna ni duso og resolusyon si Archival nga nanawagan og sa pagbakwi o baka pag-revoke ni atong mga council resolution sa November 6 kabahin sa pag-adapt o pag-approve sa Cebu City Zoning Board sa variance application sa Cebu to World Development Incorporated kabahin sa land classification of Warwick Barracks gikan sa Institutional 2 ngadto na sa Commercial 2. Ang Cebu to World Development Incorporated nga subsidiary sa Megawide ni-apply para sa variance sa construction sa Market Redevelopment Phase 1B nga mao ang barracks area ug ang main public market. Ilang gitumbok ang mga potential nga pagsaka sa abangan, ang pagkawagtang sa pipila ka mga stall, ang mga luna nila ug uban pa. Ubos sa joint venture agreement, ang Cebu to World mao'y manguna sa modernization sa carbon public market sa tulo ka different nga mga phases. Una, ang pagdevelop sa Carbon Market Unit 1 and 2 ug Kompanya Maritima mao nay phase 1. Ang phase 2 ang Freedom Park ug ang ikatulo ang Sitio Bato ug Unit 3 nga mao'y ma-appeal sa phase 3. Niadtong Disyembre 12, si Lidwina Eco, ang Deputy General Manager sa Cebu to World, niingon nga ang ilahang pundok, ang ilang firm, ilang kompanya, mo ay ilahang gipanglantaw nga ang Carbon Public Market Development Project mo ay mahimo na unyang food and tourism hub by 2030. Mo ilang target. Si Eco ni pasalig sa mga manindahay nga walay umento sa abangan sa ilahang mga pwesto ug uban pang mga charges sa umaabot nga renovation sa carbon public market. Tanang mga abangan matud pa og charges diha sa maong merkado publiko musunod sa Market Code of the Cebu City Government isip mausay nakabutang sa joint venture agreement. Samtang bisan unsa nga mga kausaban sama sa pag-umento baka o pag-adjust sa mga rates sa Market Code, kinahanglan sab ni nga i-propose unya i-deliberate ug aprubahan sa konseho. Matud ni Eco nga ang Cebu to World is not allowed nga mo-charge sa mga manindahay lapas sa Market Code. Ang Carbon Public Market Redevelopment usa ka major infrastructure and urban renewal initiative sa dakbayan sa Sugbo nga adunay total investment estimated at 5.5 billion pesos. Ang Megawide nakakuha kinig kontrata 1.1 billion alang sa pagdisenyo o pagtukod sa Block 2 usa ka key component sa mga proyekto nga gipaabot nga mahuman by early next year 2026. Kani nga maong bahin maoy mo complement matud pa sa mga kasamtangang attractions sama sa Barracks Hawker Center, Santo Niño Chapel ug sa Freedom Park ug tumong niini makahimo og vibrant commercial and cultural hub. So
kanino sigurado ko nga nalipay sab ang mga manindahay sa carbon kabahin ani nga mao ni nahuna-hunaan nga buhaton ni umaabot og incoming Mayor Nestor Archival tungod kay taud-taud na sad ni sila nga nanawagan nga unta ibalik sa hisgutanan o baka atimanon ang ilang mga yango-ngo kabahin ni ining ilahang sitwasyon dinha sa carbon market ubos na usab sa pribadong kompanya. So kana maunay ato ang susihon usab o mas may sad siguro atong tan-awon kung ngano sang nahimo nga 300 ang 30 kay kung mao man gay na pwede sa gyud tuong dakua. Unya kanus ana nagsugod og unsay nakaingon unya kanang mga ingon anang musud ka, bayad ka, mugawas ka, inig mo balik ka ikahapon, bayad na pud ka. Lisod sad na sa part sa ato ang mga manindahay. Pero kay wa sila choice. Ang ending ana ilahan ng i-charge pud sa mga mamalitay. So di gyud ka makadungog nga muubos ang precious carbon, mudako pud gyud tuod. So karon ang pangutana, kung madayon ang giingon ni incoming Mayor Nestor Archival nga iyahaning i-propose sa konseho unsa man sad ang breakdown sa council. Kay kung imuhang tan-awon murag unom ra ba ni sila, unom sa BOPK, unom sa grupo ni kusog panaghiusa kining kang Raymond Garcia ug Joey Daluz, unom sad kang Mayor Michael Rama sa Barug Bag-ong Sugbo nga grupo. So kung tinuod ang akong sakto akong kwentada nga unom sila, makabutar ang Vice Mayor ani. Ug kung the only time nga ang Vice Mayor makabutar usab if ever they vote according to party lines. Well, of course you know asa ang leaning ni Vice Mayor incoming Tommy Osmeña. So posible nga ma-majority pud ang BOPK. But tanaw na to no kay sure ko na pa na yung mga daghang adjustments unya inigdayong sugod sad sa dayong sulod sa mga bag-ong sakop sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. So aligre ni ang umaabot ng mga adlaw, tan-aw na to ang kwentada, tan-aw na to ang linyada, tan-awon sad nato kung kinsay makakupot og mga komitiba ug unsa usab unya ang mga kabag-uhan kabahin aning carbon market nga project, partnership, joint venture agreement ug unsa sad ni ang uban pang mga moves no nga pagahimoon kay nanasad biya ni kontrata. Okay, so break sa ta ug sa ato ang pagbalik dugang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko.
Ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlot na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlot na. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Asa ko na ikaw pangita karon kay ikaw day pinangka Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiwan ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas sayawin day surain day surain day surain day. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello, Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon sa pagpadayon sa atong paghisgot-hisgot, ato sa ning husgutan kining nahitabo karon no, kaning update. Para na ko nindot sad ni, basahon, makahappy kay murag over the weekend ang ako mga nabasahan ng mga articles kabahin sa pag-ubos sa kalidad sa edukasyon dinis atua sa Pilipinas nga matud pa kanang nanagyud tay education crisis no kay tungod atong findings 2 years ago. And I think hangtod karon dunay mga studies na nag-ingon nga like sa World Bank nga data nga ingon nga 9 out of 10 Filipino children kanang dili kasabot sa ilahang gibasa. So para nako, especially because I love books a lot, kaniadto sa wa pay cellphone kusuki kong basag libro, ya di pa kay busy. So maluoy sad ko magtan-aw nga nay mga bata nga dili gani kaayo kasabot sa ilahang basahon if ever, and especially with social media murag mao nang musamot og kadaghan siguro ang mabudol sa mga fake news tungod sa baana. So karon doon ako nakit-an sa Sunstar nga nag-ingon nga mga dakbayan sa Mandawi ug dakbayan sa Sugbo nakapakita matud pa og strong performance in basic literacy. Unya ang duha gyud ang dakbayan sa Mandawi ug dakbayan sa Sugbo naka-rank in town nga nalakip sa top highly urbanized cities sa tibuok nasod base matud pa sa latest nga 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey CONFLEMS results. Ang Philippine Statistics Authority mo'y ni-release aning maong findings ni adtong Biyernes, Mayo 23 tuig 2025 diin ang Mandawi City nakatala og basic literacy rate of 95.2%. Mas dako pa siya sa Cebu City nga nakakuha og 94.7%. Kining maong mga highly urbanized cities nakaangkon sa ikalima ug ikawalo nga mga pwesto. Matud sa Philippine Statistics Authority, kining basic literacy buot pasabot ini kining kanang kamao ang tao abilidad no or kamao sa usa ka kahibaw sa usa ka tawo nga mobasa ug musuwat og mga simple nga messages in any language or dialect with comprehension, as well as to carry out basic mathematical calculation. So ato pa ning kanang hubaron gyud ang kining gitawag sa Philippine Statistics Authority or definition sa Philippine Statistics Authority aning basic literacy, nagpasabot nga ikaw, kung basically literate ka, kamao ka mo basa, kamao ka mo suwat, ug mga simple nga mga mensahe, pero dili diha ra kutob. Naisumpay nga bisan unsa nga language or dialect, pero kinahanglan sad nga kanang nakasabot ka sa imong gisuwat, nakasabot ka sa imong gibasa, kay pwede man ta maingon, cat, bat, kanang, di ba? Man ato ang mga kuan. The quick brown fox jumped over the lazy dog. Pero pwede ra ka nang basa lang ka. Wa lang ka nakasabot. So karon kaning basic literacy matud pa sa Philippine Statistics Authority, kamao ka mo basa, kamao ka mo suwat og simple messages, mga lain-lain nga language or bisan unsa nga language or dialect with comprehension. Og maka-carry out kag mga basic mathematical calculations. Sa among the highly urbanized cities nationwide, Pasay City mao'y nakatala sa labing taas nga basic literacy rate sa nasud nga dunay score nga 96.2%. So kining 96.2% mao ni highest nga nakuha overall no sa tibuok nasud. So, dahil sa kay talayo-layo, lumalaban po ang Mandawi ug Cebu City. There is mga basic literacy rate. There is nasud. So, Pasay City ang number 1. Kining maong data ni translate matud pa sa around 96 out of 100 individuals 5 years old and over in the city nga makamao mo basa, suwat og mo compute. So, naaman ni sila kuan. Naman na sila ranking, no? May paday ako ning gihatag ni Rodel. Tanaw na to, kung kaya pa ba natin? Ako nang ipakita kay... Sige.
atong suwayan kung kaya bang masend din ako. Akong isend mo del ha. Tanawa lang del. Ipakita tani para makita sad nato ang mga ranking ba. So, kung kaniya to ang basihan sa usa ka gatos ka mga tao, 96 sa giihap dito sa Pasay City, ang makaingon tang 5 years old and above ha, makamaumubasa, musuwat, mo compute og makasabot sa ilang gipangsuwat, gipangbasa o gipang-compute. Kasi mo katawa lang ta, mo ingon lang ta ka basic ana, lagi pero kung nakabasa lang mo atong report nga akong nakitaan, makuyawan ko nga nagbasa atong mga literacy kanang nga naa na kunoy literacy poverty sa Pilipinas. So ingon ana ba? So kani top 10 sila. Pasay City 96.2%, Cagayan de Oro 96.1%, San Juan 95.50%, nagtayo ni sila sa Pasig nga 95.50%, paghuman ni sunod Mandawi City 95.2%, Pateros 95.1%, Olongapo 94.9%, Cebu City 94.7%, Taguig 94.6%, ug Makati 94.3%. Limang ka, nalupigan pas Mandawi ug Cebu City ang Makati in terms of kaning data sa literacy. So, sa susamang report, doon na say findings nga nagpakita nga ang Bohol sa Central Visayas ranked ikalima with an impressive rate of 94.22% among the provinces in basic literacy across the Philippines. So, pakpaktaan ni mga taga Bohol kay ikalima ta, top 10, pasok tayo sa top 10. Unya 94.22% ang imuhang rating kung itandi sa ubang mga probinsya in terms of basic literacy across the country. Samtang ang Apayao mo ay nigawas nga top performing province in basic literacy nationwide with an impressive rate of 95.2%. Kini mong datos nagpakita nga out of every 100 individuals nag-edad og 5 pataas sa Apayao, 95 ang kamaumubasa, musuwat ug mo-perform og basic mathematical operations. Gisundan sila sa Benguet, way apil ang Baguio City nga dunay literacy rate of 94.9% usab. Sakop sila sa Cordillera Administrative Region nga mausay nakapost og second highest regional basic literacy rate sa nasod at 92.7%. So rounding out the top 10 provinces nga labing taas nga basic literacy rates, mao ang Romblon 94.6, Nueva Ecija 94.23, Rizal 94.2, South Cotabato excluding Jensan 93.7, Bataan 93.6, Cavite 93.5, and Bulacan 93.5. Huy, asa na yung taon ang Cebu diri dapita sa province. So kaning tanang na po ka mga probinsya, lalawigan, dili lamang niingon nga naka-surpass, no? Naka-pasar sa regional averages, apan ni kuan pa, ni lapas pagani sa National Basic Literacy Rate of 90.0%. Samtang ang Siquijor ug ang Bohol sa Central Visayas nakatala kini og functional literacy rates of 80% and 79.2% respectively, placing them among the top 10 provinces with the highest functional literacy rates nationwide. Functional literacy refers sa capability sa usa ka tawo nga mobasa, musuwat, mo-perform basic calculations and understand kung unsa ilang gibasa ug ilang gisuwat. Beyond basic literacy, it involves more than advanced comprehension, ability sama sa combining multiple pieces of information and drawing conclusions from them. So, kanino, matod usab sa kining 2019 FLEMS sa mga individuals aged 10 years and older sa Central Visayas, nakatalag basic literacy rate of 95.8%,
slight decrease kini from the 2013 nga ranking nga data nga 96.2%. Nakita sad sa mga report ng mga Pinoy age 5 years old and older nga dunay access sa kuryente, mas taas ang ilahang basic literacy rate of 94.3% kung itandi ni adtong walay immediate access. Mga residente sa urban areas nagpakitag higher literacy rates regardless of electricity access, with 95.7% for those with access and 92.6% for those without. Kabahin usab sa educational attainment, datos sa Central Visayas nagpakita nga ang mga individual nga nakakumpleto og at least junior high school under the K-12 curriculum achieved 100% basic literacy rate. Samtang in contrast katong walay formal education or igo lang ni human sa early childhood education, nakatala usab og lowest basic literacy rate at 42.5%. Kining maong mga figures nag-refer to Filipinos aged 5 years and older in Central Visayas. So, para nako no, kanang nindot ning balita para sa mga nakapasok sa top 10, but at the same time nindot sad ni siya nga kanang kuhaan o kanang inspiration sa mga probinsya or mga gobyerno, mga local government units nga wala nakasud sa top 10. So it is also kanang reminder that we need to do better kay kaning mga ingon-aning mga literacy rates. This is also not just for ourselves but also para sa ato ang kabataan ug sa ilahang kaugmaon. Okay? So ari na sa dugang paghisgot-hisgot na human na naman ta adtong lokal no nya. Ito sa ning patulan kadali. Ato sa ning patulan kadali kini mga nag-viral man ni kani adto siya. So karon kay numdum mo adtong babae nga katugay ning nagpauso sa nag-viral katong bakit nga ba katong namakyo kuno sa usa ka pick up sa tayang problema niya karon kanang bang maingon sila ba nga kiat noon nga iyak later kaning bayhana sa ikat man kuno siya social media niya sa kaya nasuod siyang uato yam sa gigara-garaan nga kamino siguro siya wa siya kabaw kuy porte man ding liguna di ay ani di man day niingon nga driver lang tag-iyam din ni speak up unya daghan kay mga kompanya. So karon ang Land Transportation Office ni reiterate gyud nga dili nila libkason ang pagsuspenso sa driver's license ni ining Yana Motovlog. Hangtod kuno nga ang iyahang motorsiklo nga gamiton atol sa viral road rage incident dito sa Zambales, iyang isurrender sa Central Office sa LTO dito sa Quezon City. Kini maong kondisyon matud pa klaro kaayo nga gibutang sa resolusyon nga gipirmahan ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II human sa viral video nga naglambigit aning Yana Motovlog ug usa ka pick-up driver. Itong Bernes, Mayo 23, si Yana nipakita nang gyud ay kainday kay pirmirong patawag abogado ra may gipada pero isog kay kasi imong video niya for the content na pud ito ni na monetize na to. So atong Bernes ni pakita na matud pa dito sa LTO Central Office aron makakuha kopya sa resolusyon nga naglakip sa penalty. Di ra kaya ra kay niya wa ra ni katunga siyang earnings as a vlogger. Ang iyang penalty, multa 2,000 pesos for reckless driving ug 5,000 pesos for operating a motorcycle nga walay side mirror. Si LTO Intelligence and Investigation Division Chief Renante Militante niingon nga si Yana nakigtagbo sa mga opisyal sa mga ahensya ug nipadayag sa iyang pagpasabot nganong wa siya nipakita ni patimaw sa duha kanauna nga scheduled hearings. Ang iyang rason, security concerns. Kanang security concerns gyud. As a famous person siguro no, wata ka ba iyam sad na. Ug matud pa, girepresentar kuno siya sa iyang legal counsel.
Giingnan siya ni militante nga ang motor nga iyang nalambigit sa mga insidente kinahanglang iyahang isurrender. Kini tungod kay duna say mga pagduda nga wa di ay in town kini narehistro kay walay license plate na namirese na gitaani. Oy na unsa na gyud tungod ra gyud ni sa atong gara-gara gyud. Tungod ra gyud ni sa atong tudlo nga pataka lang, magpataka manggug tudlo god. Na resulta na noon, nasakpan na noon nga wa sa day kay side mirror. Ya karon posible pag gyud ay wa sad kay wa sa day ni narehistro siguro matud pa kay wa man day lisensya wa man day kanang license plate. Bisan pa man o gihatagan na ni sa resolution wa pa man kuno mobayad si Ma'am Yana. Oy, bakit nga ba? So, gitumbok ni Mendoza nga importante kayo ang pag-obserbar sa traffic laws ug pag-practice og disiplina ug maayong pamatasan diha sa kadalanan. Ingon si Mendoza, maliwanag ang bilin ng ating Pangulo na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng road users. Wala tayong palalampasin dito. Naklaro ko no kaayo oy ang giingon sa presidente nga walay pa palutson, walay palabyon ani kinahanglan ko anjud. Oh, mao na para nako sad na timingan sad na timingan sad siya, na sampulan sad siya. So karon isurrender na lang na ang kinahanglang isurrender para dili na maglabad ang atong ulo anang maong hiskutanan. So karon ang ato na sang atangan kung isurrender ba ang motor o kung mobayad ba gamay. Kaya ra kay to nimo mamoy 7,000 kay 5,000 sa way plaka, 2,000 sa katong sa to. Gamay ra kung itandi sa imong earnings, pero ang kuyaw ana ron inig surrender nimo ato imong motor, mudako imong problema kung tinuod man gani nga wa to na rehistro kay murag mo magtipon og na gyud ang kuyaw gyud aning i-revoke na lang gyud ni imong lisensya, di na ka makadrive unya ang pangan sa imong vlog kay Yanas Moto Vlog. Unsaon pa man na nimo vlog kung kuan ka kanang di ka na maka-ride wa na kay di na ka maka-drive pasahero na lang ka, as a passenger princess na lang ka. So mo na no reminder sa mga tao dihasdan kaning mga motor usahay pod murag lupig pay auto pod kay mag counterflow kalit lag panira maigking lag apil ang mga nagdrive pero tanan parehas di man gyud na ingon nga kuan sag nagdrive og kanang four wheel parehas ra man gihapon maura man gihapon na man gihapon yung mga badlungon kayo. So tanan basta mo gamit sa daan mag atong hunaon nga di ra kita ramoy ni gamit ana na say laing maapektuhan sa tanang panahon. Kutubs mahimo magbaton lang gyud og kanang pasensya nga igo unya gamay naman lang tag-oras ato lang sa ning ibutang gamay bihi puno gamay diri sa Cebu City. Mga katunga kuno sa gidaghanon sa mga na-drug cleared na kaniadto nga mga barangay ang kasamtangang gipaubos sa re-evaluation sa ilahang retention status matud sa Executive Director sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP nga si John Rodriguez. Sud sa 5 ka tuig ang Cebu City nakadeklarar og 39 ka barangay nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program nga pinanguluhan sa PIDEA 7. Lakip na ang napuno nga 5 ka mga bag-ong barangays. Ang combined figures nagpakita in 2021 and 2022, 13 barangays declared as drug cleared: Santo Niño, Sinsin, Parian, Buot, Pamutan, Sudlon 1 ug Sudlon 2, tuong sa Pangdako, San Antonio, Basak Pardo, Lusaran ug Kinasangan. Napun-an kini og usa ka dosena ka barangay pag 2023 nga naglakip sa adlawon ang Sungot, Binalyo, Budlaan, Kamagayan, Kalubihan, Punta Prinsesa, Tabunan, Kasambagan, Mabini, Kambinokot ug Zapatera. Napun-an pag yun ni pag 2024 kay naapil na matud pa ang Tagbaog, Guba, Bakayan, Pitos, Malubog, Paril, Binalyo, San Jose ug Babag. Nya bag-o lang matud pa 5 pagyud ang na-cleared: Tipadilla, Bonbon, Pahina San Nicolas, Bulacau ug Poblasyon Pardo. Apan na sayran sa The Freeman nga sa maong gidaghanon 15 sa mga bag-o sa mga 15 sa mga drug cleared na kaniadto ipaubos sa retention deliberation kay kinahanglan sad ning
tun-an og balik kay matud ni Rodriguez, ang usa ka barangay posibleng mawagdaan sa ilang drug-cleared status kung ang PIDEA ug ang kapulisan makakita sa presensya sa bag-o nga drug personality ug ang barangay napakya sa pag-apil niini sa ilang monthly report. Wa hinoon gitugaan ni Rodriguez kung kinsa ning mga barangaya kay nag-finalize pa sila sa mga listahan. So, while ning kamot nga ma-drug cleared sila, doon na say uban nga paningkamutan sab nga matun-an kung magpabilin pa basad. Lakip sa ipang konsiderar sa maong komitiba maong pag-reassess in the presence pag-reassess sa presensya sa mga individual nga naa sa drug watch list in a barangay nga ipaubos sa community-based drug rehabilitation program sa COSAP nga mao dayoy sundan sa aftercare program. Ang mga barangay pasabmiton manig monthly reporting sa bisan unsa nga development niadtong mga naa sa ubos sa watch list o mga bag-ong drug personality sa ilang barangay. Sige. Ato ning tan-awon dili kay ko 100 sorry ha, but friends man na natong uban din hang nagtrabaho, no? But di lang kay ko sold out aning kaning drug cleared. Oy, kay, I don't know, sometimes man good, maglabi ang for compliance ng submission ba. But I want unta nga kaning mga inaaning drug clearing programs will also reflect the real situation on the ground. Kay kanang dili sad na mahimo nga nindot kay paminawon unya. Ang pangutana, tinuod ba nga maugid na ang nahitabo sa gawas ug diha sa mga sitio ug mga purok sa maong mga barangay. Wala tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa daranggo. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban, dili pinagi sa pagdawat og kwarta, kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo sa atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nagingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi Dios nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuwa nga ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipdi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa daranggo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you, Sir Dennis Tamor. Salamat. Mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday,
Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne, ug sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako inyong alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Magkita tagbalik ugma sa tong programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. God bless us all.